negative. Yung negative na nangyayari guys, hindi sa inyo, kundi dun sa person nyo. Kasi itong person nyo guys, although sabihin na natin na heartbroken kayo dahil dun sa naging status ng relationship nyo, pero umiikot yung mundo nyo mga kapiksi. Lahat ng pain, ng emotional pain na pinagdaanan nyo before bumabalik dun sa person nyo guys. In short, nakakarma siya. Okay? So, itong person mo, hindi siya mapakali, palagi kanyang naiisip actually. Hello guys, hello Cancer, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is feelings reading, anong nararamdaman niya sa'yo. So ito yung reading para makita natin yung current feelings sa inyo ng inyong partner o specific person. General reading lang guys, pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Combination ng positive and negative energy. Pwedeng ma-pick up yung energy nyo guys, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo. Roles can be reversed if in case hindi kayo naka-resonate dito. Try nyo panoorin yung video dun sa zodiac sign ng person nyo mga kapiksi, baka nandun yung energy nyo. So, una, dito sa deck na to guys, titingnan natin yung energy surrounding your relationship mga kapiksi. So, with these energies, lahat ito ay negative mga kapiksi, no? So, ganyan talaga guys. Minsan, negative. Or madalas kasi sila reading talaga negative, lalo na pagka may mga pag-aaway. So, meron ditong sword and rose energy. Ibig sabihin nito, katotohanan, no? There may be some kind of revelations na nangyayari dun sa relationship nyo, which is causing yung pagiging broken-hearted sa relationship. So, pwedeng may mga sikretong nalalaman kayo na mga ginagawa ng person nyo, katotohanan, ganyan. Katotohanan na masakit marinig, no? Masakit malaman na galing mismo sa person nyo, or pwedeng sometimes hindi galing dun sa person nyo, sa ibang tao, which is mas masakit pag nalaman pa sa ibang tao. Pero with this energy guys, nararamdaman natin na pwedeng lumalayo na yung loob sa isa't isa, pwedeng hiwalay na rin with this breakup energy. For some of you guys, kahit nagsasama pa kayo, parang feeling ko may lamat na, no, yung relationship nyo mga kapiksi. Although yung iba, parang nararamdaman ko as a water sign energy kayo, parang nag-iiwan pa kayo ng puwang, ng space, no, na baka mabago pa, baka pwede pang isalba, ganyan. Pero parang tanggap nyo na okay, ganito na, wala na akong magagawa. Pero if in case na magbago, pwede naman. Pero for now, parang ayoko na muna. Parang ganun yung energy nyo guys. And eto, with this addiction guys, pwedeng ito yung mga isa sa mga reasons, no? Pwedeng addict sa alcohol, sa sugal, sa barkada, sa babae, sa lalaki, sa kung ano man masamang bisyo, ganyan. Whatever kung ano mang masamang bisyo. But these are parang negative na ginagawa, obsession ng person mo. Usually yung person nyo, yung may ganitong klaseng energy. Pwede rin kayo guys, no? So, comment down below na lang kung anong energy yung napipick up nyo. Pero may mga ganyang klaseng pwedeng addict sa games, ganyan. So yeah, comment down below mga kapiksi kung saang energy kayo dyan naka-resonate, okay? So nakikita natin yung kanigahan dun sa sitwasyon nyo. Tingnan naman natin yung mga emosyon na nakapaloob sa nyo, no? Pwedeng nararamdaman nyo, nararamdaman ng person nyo, pwedeng nararamdaman nyo parehas guys. So, meron ditong trust. Yan. Bored. And happy. Okay, so itong trust and happy mga kapisi, ay nararamdaman ko na parang energy nyo ito kapag kayo ay nakawala, no? Yung iba sa inyo, heartbroken kayo, but at the same time, happy kayo. Especially kung, yung iba kasi guys, parang feeling ko, sabi ko nga sa inyo, parang
natanggap na nung iba, no, na natanggap nyo na may lamat yung relasyon nyo, natanggap nyo na ganon yung person nyo, and parang hindi nyo na pinipilit. Pero sabi ko nga, nag-iiwan kayo ng puwang, ng space sa puso nyo na just in case na magbago yung person nyo, parang feeling ko yung iba sa nyo willing pang tanggapin. But despite na ganyan yung nangyayari sa relationship nyo, nararamdaman ko yung happiness na parang wala na yung galit, wala na yung resentment, wala na yung mga kanigahan. Diba usually gano'n yung kapag hindi pabor yung sitwasyon, syempre nandun yung mga iyak-iyak, yung mga galit na galit kayo sa person nyo, diba, resentment, hatred, ganyan, masumpa-sumpa parang masumpa-sumpa nyo yung person nyo sa sobrang inis nyo, pero yun lahat yun guys, parang feeling ko wala na yun sa inyo kasi nga may acceptance na, kaya masaya kayo. Parang masaya, you're finding your own happiness na hindi sila kasama. Parang masaya kayo sa relasyon nyo, sa sarili nyo, knowing na parang ayaw nyo na matrap sa ganitong klaseng sitwasyon. And nagtitiwala kayo na itong trust na to, parang nagtitiwala kayo na magiging okay din ang lahat para sa inyo. And itong bored energy, pwedeng bored na yung naboboard yung person mo, hindi na siya interested, and feeling ko kayo din guys, parang hindi na rin kayo interested dun sa person nyo kung ganyan din lang naman yung person, kasi syempre sino ba naman ang may gusto ng ganon, diba? Ikaw, kung let's say for example ikaw, gusto mo ba yung jowa mo sira ulo, diba? Syempre hindi, diba? I mean, wala naman sigurong taong pipili ng ganong klaseng person, kahit na sabihin natin na mahal ko siya, Kapixie, pero magigising ka din na one time, bakit ba ako nagkakandara pa dito, wala man ako mapapala sa kanya. So mga ganun guys. Okay, so comment down below if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Tingnan na, natawa ko dun sa siraulo, pasensya na kayo guys. Shuffle natin to, tingnan natin yung nararamdaman sa inyo ng person nyo. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapixie, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sabay-sabay tayo guys, magpayaman ngayon 2024, mag-avail na kayo ng course mga Kapixie, sobrang ganda niyan. And ngayong May, no, meron tayong promo. Pwede kayo mamili guys kung gusto nyo ng 1 free pampaswerte subliminal o kaya naman 200 pesos na discount until May 30 yan guys, kaya mag-avail na kayo. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction guys. Pwedeng love and relationship, pwedeng money or career, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me. Mag-send lang kayo guys ng email sa pinoypixie@gmail.com. And yeah, so Cancer ka and your percent ng King of Cups. By the way guys, malapit na yung announcement ko. Kahit nag-announce na ako. Magkakaroon tayo ng another course, paano mawala ang third party or mga kabet, and magkaroon ng harmonious na relationship. So, sa mga may problema sa relasyon, pwede kayo mag-avail niyan. Ambangan yung announcement kapag ready na. Pero ipapublish ko siya ngayong May, mga Kapixie, tinatapos ko na lang. Alright? So, Cancer ka and your percent ng King of Cups. Sa ating spread, ito yung combination and positive, combination ng positive and negative. Yung negative na nangyayari guys, hindi sa inyo, kundi dun sa person nyo. Kasi itong person nyo guys, although sabihin na natin na heartbroken kayo dahil dun sa naging status ng relationship nyo, pero umiikot yung mundo nyo mga Kapixie. Lahat ng
pain, ng emotional pain na pinagdaanan nyo before bumabalik dun sa person nyo, guys. In short, nakakarma siya. Okay? So, itong person mo, hindi siya mapakali. Palagi kanyang naiisip, actually. And palagi niyang naiisip yung mga magagandang alaala nyo. And, na-realize ngayon ng person mo kung gaano kalaki yung nawala sa kanya. Okay? So, ano na yun? Nararamdaman niya na, guys, yung impact. Especially kung wala na kayong communication, hindi na kayo nakikita, hindi na kayo nag-uusap, ganyan, binlock nyo na sila. Doon na, ito na yung mga agam-agam ng person mo. Kumbaga parang nare-realize niya na kung ano yung nawala sa kanya. And itong person mo, medyo may pagka-immature ito, no? Parang isip bata. Pwedeng literal na younger than you, mga kapigsi. Or pwede rin naman na kahit hindi siya bata, pero isip bata siya. Kumbaga immature. Pikon. Immature, pikon, madaling mag-init yung ulo, ganyan yan yung ano ng person mo. And gusto nitong person mo na parang lumuhod, no, humingi ng tawad sa'yo if ever, pero sobrang hindi niya magawa kasi parang hindi niya matanggap na siya yung may kasalanan, kaya nag-hold back siya, mga kapigsi. Okay? Alam niya na siya yung mali. Alam niya na dehado siya kapag naghiwalay kayo. Okay? And now na yung iba sa inyo pwedeng hiwalay na, nararamdaman niya yung pagkadehado. Pero sa sobrang pagmamalaki niya na parang hindi niya matanggap na kasalanan niya, kaya hindi siya nagsusorry sa'yo, hindi kanya ina-approach. Kumbaga parang kailangan para sa kanya compose pa rin siya. Pero deep inside nito, nagdudusa yung damdamin ng person mo. Nababalisa ito sa kakaisip sa'yo, mga kapigsi. So, meron ditong earth sign energy, Aquarius, Gemini, Libra. Nagfo-focus itong person mo sa kanyang healing no? Pero kinakain siya ng mga doubts and fears niya. May mga times na gusto niya ikaw i-approach, pero may mga times na natatakot siya. Natatakot siya kasi, kaya ikaw yung alpha, no? Parang, siya, inferior. Meron siyang inferiority complex. Nakakatawa kasi parang magkabaliktad. Meron siyang inferiority complex, pero nagmamalaki siya sa'yo. Nagets nyo ba? Ibig sabihin, pag may inferiority complex, parang kasi yun, guys, mababa, parang mas mababa sa'yo. Ibig sabihin, ikaw yung superior, sila yung inferior. Kaya sila nagmamalaki para maramdaman nila na mas macho sila sa'yo, mas may sila sa inyo, ganyan. Kumbaga parang mas lamang sila sa inyo, kaya sila nagmamalaki. Pero ang totoo, kabaligtaran, no? Kahit pag ikot-ikutin man yung mundo, ikaw yung mas mataas sa kanya, sa status, sa lahat ng antas ng buhay, and it can be affecting your person as well, mga kapigsi. Kaya siya nag-hold back at hindi siya makapag-reach out sa'yo. Pero ang tanong naman kasi, di ba, if ever na mag-reach out sila sa inyo, tatanggapin nyo pa ba? So, yun naman yung tanong sa inyo. Kasi yung iba sa inyo, feeling ko masaya na kayo, guys. But, then again, sabi ko nga, parang may space pa kayo para sa kanila. So, okay lang naman yun, guys. Alright? Okay. So, yeah. Comment down below, Cancer, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan sa mga messages na yan, mga kapiksi. Ito yung ating mga relationship subliminals, guys. Pwede nyo pakinggan para makatulong sa inyo. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing. And see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.